I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat na nandito na muli tayo upang magkaroon ng fellowship, magkaroon ng malakasan, magdalanginan sa bawat isa. Lalo na ngayong panahon ng pandemic ay kailangan natin na palakasan. At sa gabing ito ay bago po tayo magpatuloy at makarinig ng salita ng Panginoon. Nais ko po na tayo po muna magpuri sa ating Panginoon. Tayo mawit ng mga awiting palangit, magbigay pugay sa ating Diyos na buhay, sa Diyos na mapagpala. At tayo po ay muling sumamba at magbigay ng kaaliwan sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga awitin. Tayo po umawit. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa at inaayahan po namin kayo na samahan kami sa pag-awit ng mga awiting inihanda namin para sa Panginoon. So sabi po sa awiting na ito, walang pag-ibig ng mga higit pa kundi sa pag-ibig na binigay para sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman ialay natin ang awiting na ito wholeheartedly towards the Lord that we serve. Love that anyone could ever know.
Blessings everyone. I hope that everything is doing well with you by the grace of God. I would like to invite you all to listen and to open your hearts for the message that God will bring us today. May it brings us joy and encouragement in the Spirit as His words is being delivered. Magandang gabi po sa bawat isa. Kamusta na po kayo? Marami mong mga pangyayari ang naganap nitong mga nagdaang araw. At ang mga iyon ay lubhang nakakalungkot. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang ating pagsubok. Nagpapatuloy ang mahirap na kabanatan ng ating mga buhay dahilan sa pandemya. Subalit sa kabila nito, ipinaparanas pa rin sa atin ng Diyos ang kanyang kahabagan. Pinagpapala pa rin niya tayo sa bawat araw. Hindi po ba? Sa ating pagbubulay-bulay sa gabing ito, nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa Panaghoy, Kabanatang 3, mula talatang 22 hanggang 23. Ang sabi po dito ay, "Through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is your faithfulness." Sa Tagalog, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Ang aklat ng Panaghoy ay paglalahad ng sumulat nito ng kalunos-lunos na kinasapitan ng pagkawasak ng Jerusalem. Ang mga tao dito ay pinarusahan ng Diyos dahilan sa kanilang mga kasalanan. Kaya naman, gayon na lamang ang pananangis ng may akda dahilan sa kinasapitan ng bayan. Sa Kabanatang 3 ay inilahad ng may akda kung gaano kahirap ang kanyang naranasan na maparusahan ng Diyos. Siya mismo ay nakaranas ng parusa ng Diyos. Subalit sa kabila ng kanyang sinapit, ang sabi niya sa talatang 21, basahin po natin yung 21 hanggang 24, ang sabi niya po dito ay ganito, "Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang kahabag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa kanya ako nagtitiwala." Now, naaalala niya ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, na bagamat pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan, alam niya na mabuti ang Diyos. Alam niya na mabuti. Dakila ang kanyang katapatan at sa kanya siya nagtitiwala. Na bagamat pinarusahan sila, pero positibo po ang pananaw ng may akda sa kanyang pagkakilala sa Diyos. Mga kapatid, ang nais ipabatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang nabasa natin ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sa Diyos, sa ating Panginoon. Ano-ano man ang naranasan natin sa mga panahong ito, ini-encourage tayo ng may akda ng Panaghoy na sa gitna ng ating mga dinadanas na kasakitan, mga dinadanas na kahirapan, at maging doon sa mga kagalakan at mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin, alalahanin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang kupas na kahabagan para sa kanyang mga anak. Madalas na kapag tayo ay nasa malalim na kapighatian, nasa kalungkutan tayo, nasa mga pagsubok tayo, ang ating pananampalataya ay parang ekspresyon na lamang natin. Wala na itong buhay. Wala na itong lakas. It simply becomes just a word. Parang
faith is just a word. Wala siyang meaning para sa atin. Kung minsan parang mahirap sabihin na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, gayong puro kapighatian ang ating nararanasan. Trusting in God's goodness and mercy is easy. Trusting in God's goodness and mercy is easy. Kapag ang mga bagay o ang mga pangyayari ay pumapabor para sa atin. Di po ba? Madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos, nagpupuri tayo sa Diyos, kapag all is well sa ating mga buhay. Wala tayong naranasang mga kapighatian, kasakitan. All is well. Praise the Lord. Pero alam niyo po ba, sa gitna ng mga kalungkutan at pagsubok sa buhay, dito sinusubok o masusubukan ang kalinisan o yung tunay na kalagayan ng ating pananampalataya. Kung minsan, ang mga pagsubok sa buhay ay isang kaparaanan ng Diyos upang alalahanin natin siya at manumbalik tayo sa Kanya. Kung minsan, masakit ang disiplina ng Diyos sa Kanyang mga anak dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Dahil sa kanilang kasalanan. Maaring ang nangyayaring ito sa buong mundo ay bahagi ng pagdisiplina ng Diyos sa mga tao sapagkat lumalayo na sila sa Kanya. At napupunta ang atensyon ng maraming tao sa ibang bagay. At sa kabila ng kawalang pag-asa, sa gitna ng mga kasakitan at kahirapan, ang sabi ng may akda, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon, pero kung ito ang palagi kong iisipin, manghihina ako. Uulitin po natin. Ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. Meron na po bang mga kapatid na nakaramdam ng ganitong damdamin o nasabi sa kanyang sarili na ito yung kanyang nararamdaman patungkol sa Diyos dahil sa dinaranas niyang kalungkutan o kahirapan o kapighatian sa buhay? Ang sabi dito, ang sabi ng may akda, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. Pero kung ito lang ang aking iisipin, manghihina ako. Yun ang sabi ng may akda. Pero, ang sabi niya, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Bumabalik yung sigla ng kanyang pananampalataya. Lumalakas yung kanyang pananampalataya. Kapag naaalala daw na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipot. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako magtitiwala. Yun ang sinabi nung may akda. At ang may akda nito ay pinapaniwala ang si Jeremias, according dun sa history o yung mga pag-aaral ng mga scholar. Ito ay bahagi ng sulat ni Jeremias. Siya ang may gawa nitong panaghoy. Now, mga kapatid, magalak tayo po at magpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga kapaitang ating naranasan. Sapagkat sa kabila nito ay patuloy na pinaparanas pa rin niya sa atin ang kanyang kahabagan. Patuloy pa rin niyang pinaparanas ang kanyang kahabagan. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mabuti ang Diyos sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Amo naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng marami sapagkat sa kabila ng mga kahirapan na aming naranasan, sa kabila ng samot-saring mga pagsubok sa buhay na dinadanas ng bawat isa, nariyan ka pa rin, Panginoon, at patuloy na ipinaparanas
ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong kahabagan sa amin. Salamat Panginoon sapagkat kahit na nakakaramdam kami kung minsan ng kahinaan, kapag naalala namin ang iyong pag-ibig, ang iyong walang hanggang kahabagan sa amin, lumalakas kami. Ito yung nagpapalakas sa amin, Panginoon, sapagkat alam namin na tinutulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming kagalakan at ito yung lang iba kundi ng iyong pag-ibig para sa amin. Thank you, Lord. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po. I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings. Let us all pray and please include the prayer items on our prayer list.
Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay dumulog sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. At tayo po ay umiling sa ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa gabing ito. Tayo po ay lumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay papasalamat muli sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin na kami dumulog sa inyo. Isang pilibi po sa amin na kami po ay maging kabahagi po ng iglesia na tinubos mo ng busilak na dugo. Salamat sa pagkakataong ito na kami po ay magdalanginan, magpalakasan po sa bawat sa at damhin ang trials ng bawat sa Diyos. Salamat Panginoon sa gabing ito, Diyos, na binigay mo nagkaroon po ng fellowship. Magamat kami po ay malayo sa isa't isa, hindi po kami karoon ng face-to-face na nalanginan. Ganoon din po, Panginoon, hindi po naging lang ito sa amin upang kami muling dumulog sa inyo sa gabing ito. Magpasalamat sa patuloy mong biyaya po sa amin. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na patuloy mong biyaya po sa bawat sa. Salamat din po, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapatid na dumanas po ng pagsubok po ng karamdaman, lalo po ng COVID. Salamat, Panginoon, sa recovery po nila. Salamat din po sa mga kapatid na gumaling, O Diyos, sa sakit na ito. Ganoon din po, Diyos, yung mga kapatid na test ng negative, O Diyos. Magandang pagpapala po ito para po sa kanila, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tuloy kang magbigay po sa amin ng kalakasan, maglayo sa anumang karamdaman po sa amin. Salamat, Panginoon, sa good health na meron po kami. At ito po ay isang pagpapala po sa amin. Sa gitna po ng pandemic ay meron kaming kalakasan, O Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa kapatid na patuloy mong ginagamit sa aming ministry, ang mga kalalakihan, ang music ministry, Panginoon, na patuloy mong binangunahan sa aming po mga awitin. Ngayon din po yung mga kapatid na tuloy lumalagos sa kanila pong pag-aaral ng iyong salita, nagiging lumalalim, Panginoon, ang kanilang pong karunungan na nagagamit po niya, O Diyos. Gamit po nila sa mga gawain po namin, lalo po sa pagmensahe ng mga salita tuwing Sunday, maging tuwing Merkulis po, O Diyos, sa panahon ito, O Diyos, na aming po prayer meeting. Ngayon din po, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa mga gawain po na meron po kami, lalo po ng Bible study na patuloy yung ginagamit ng mga kapatid na sa iba't ibang mga iglesia, na kami po ay tunay nga na mapalad sapagkat nagkakaroon kami ng ganitong gawain, lalo pa kami malalim, Panginoon, at natututo sa iyong mga salita sa pamagitan po ng mga Bible study na ito, Diyos. Salamat din po, Panginoon, sa malaking biyaya na binibigay sa amin, yung pong covered court. Diyos, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na suporta po dito, lalo na po yung mga kapatid po namin sa Koreano na tunay nga na ginagamit mo, Diyos, upang maipahayag ang iyong kabutihan, bigay ng biyaya, maging iba pang mga kapatid na sa ibang bansa na nagsusuporta din po, Panginoon, sa gawain ito sa amin pong covered court na nabuo sa pamagitan po ng mga kapatid na ito na ilang sao nagbibigay po ng suporta po sa amin financially, sa mga manalangin. Salamat po sa mga kapatid na ito, Diyos, na tunay nga na yung bahagi po ng gawain po ito sa lugar po ng Kulong. Salamat, Panginoon, sa mga patuloy mong biyaya po sa amin. Lumos-lubos po aming pasasalamat sa gabing ito. Pagkat meron kaming Diyos na mapagmahal, kaming Diyos na bigay po ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon. Tunay nga na sa iyo ang kapurihan sa gabing ito, Diyos, sa iyo ang lulalhati, dakila. Kundi po, Panginoon, kami po ay namutulog sa iyo sa mga oras na ito. Hindi po namin pong mapanalangin. Kami po ay hingi po ng kapatawaran sa mga bagay po na nagagawa na hindi po na sa iyong kalooban. Kami po ay natulog sa iyo, Diyos. Humingi po ng patawad sa mga kataong yun, Panginoon, na nagagawa po namin ng mga
bagay na hindi po nakalugod-lugod po sa inyo. Hindi po kami nakapatawaran sa mga bagay na ito. At ang dinadalangin po namin, dinadalangin namin ang mga kapatid na yun po ay dumadanas po ng pagsubok po ng karamdaman. Ang mga kapatid po namin, Panginoon, na tunay nga na mayroong hirap sa kanilang kalooban dahil po sa karamdaman na ito. Lalo na po ng mga naranas ng mga seryosong karamdaman na Diyos. Kayo po mabili po ng kagalingan po sa kanila. Kayo po mabili po ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Isin mo ang kanilang pong agam-agam. Isipin nila mayroong Diyos na ilang doktor na kaya po silang bigyan ng kagalingan ng Diyos. At tunay nga, Panginoon, na kami lang po ay akap sa iyong pangako na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan man lang, O Diyos. Sa mga kapatid na ito na dumadanas po ng karamdaman, kayo po ang bigyan po ng kagalingan po sa isang dakilang doktor. Wala po, Panginoon, imposible po sa inyo o pong mas kapangyarihan kaysa po sa mga karamdaman ito. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nag-iingat po sa amin, O Diyos, sa araw-araw. Layo mo kami sa anumang karamdaman, anumang kapahapan. Shield mo kami, O Diyos, sa iyong kabutihan. Layo mo kami, Panginoon, sa anumang kapahapan, anumang karamdaman. Lalo na po yung karamdaman po ng virus na ito na tuloy pong umikilot po sa amin pong kalagitnaan. At sa mga oras na ito, Panginoon, muli kami dumadulog sa inyo nung amin pong dinadapit sa inyo ang aming pong mga kapatid na nalalamig. Kayo pong bigay po sa kanila ng muling kainitan ng kanilang po panampalataya. Hayaan, O Diyos, na sila po ay tuluyang makalimot sa kanilang pong panampalataya, sa kanilang pong kilala po sa inyo, Panginoon, bilang aming Panginoon. Bigyan mo silang bagong init, O Diyos, na makasama po namin muli sa aming pong panambahan, kasama namin, Panginoon, sa aming pong fellowship. Tulungan mo sila, Panginoon, na magbalik loob sa iyo, O Diyos, bilang aming mga kapatid sa panampalataya. At sa mga oras na ito, Panginoon, nilalangin din po namin, nilalapit sa inyo ang pamilya Gutierrez na dumadaan po sa pagdalamhati ng pagkawala po ng kailang mahal sa buhay na si Wela. Kayo po magbigay po sa kanya ng comfort, kaaliwan, O Diyos, kapayapaan, at ayo pong bigyan ng paghilom ang kanilang sugat na naramdaman sa pagpanaw po ni Wela. Kunin nga, Panginoon, na ikaw po ang nakakalam ng pong buhay, ikaw pong author ng buhay, ikaw po nakakalam ng mga bagay o yung pong pagpanaw po namin, ikaw din po nakakalam. Tulungan mo sila, Panginoon, na tanggapin ang mga katotohanan ito sa kanila pong buhay, O Diyos. Ikaw po ang manuna po sa kanila, ikaw po, Panginoon, ang tunay na bili po ng kaaliwan sa panahon ito ng kanilang pagdalamati. At sa mga oras nito, Panginoon, aming po dinadalangin ang bawat magkaroon kami ng commitment, pagamat na hindi po kami nagkikita face to face, na Panginoon, patuloy kami lumalim sa iyong po mga gawain, patuloy kami, Panginoon, maging dedicated, O Diyos, sa iba pang mga gawain po namin, ano po yung panambahan, ano pong madalalanginan sa bawat Diyos. Kung hindi po, Panginoon, tulungan mo kayo, Panginoon, na maging matatag po sa aming panampalataya. Tuloy ka, Panginoon, na kumilos po sa amin, mangunak po sa amin, Panginoon, sa bawat oras po ng aming buhay. At tunay nga, ikaw po lang po ang aming pong hugutan po ng aming pong kalakasan sa panahon ito ng pandemic. Dalangin din po namin ang aming pong mga inuno, na aming pong gobyerno, mula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang pununo na aming pong barangay, na kayo po ang manguna po sa kanila, makagawa po sila ng paraan upang masugpo na po, Panginoon, ang pagkalat ng pandemya nito sa aming pong kalagitnaan, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, na
ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan. Ano man po yung mga bagay na wala po sa aming kontrol, O Diyos, binibigay na po namin sa inyo ang lahat ng ito. Wala po ang kalam ng ayon pong kalagayan sa gabi ito. Hindi po kayo nagpapabaya po sa amin. Kami lang po, Panginoon, ay tunay po ng pagtiwala po sa inyo. Kami lang po, Panginoon, ay tunay na manampalataya sa inyo bilang aming Panginoon na tuwid, Diyos ng pagmahal, Diyos na kailanman na hindi po nagpapabaya sa amin, ang kanyang mga anak. Muli, Panginoon, sa gabi ito, minabalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyo, lahat ng pagpuri, salamat sa pagsamo sa aming Diyos na buhay na tunay nga nagmamahal po sa amin. Labalik namin ang kapurihan at salamat. Sa pangalan lang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. I would like to ask everyone, if you have prayer request, comment down below and please be specific with your request. Or you may message us with your request so that we could include it in our prayer list. We love to join you in praying and ask God for His blessings.